itutuloy natin yung ating pag-aaral. At nasa Matthew chapter 11 na po tayo. I-review lang natin yung mga pinag-aralan natin nung nagdaan. Pero ito ay patungkol sa pag-aalinlangan at unbelief. Doubt ba or unbelief? Okay? Ano ba ang doubt? Ano ang unbelief? Diba? Unbelief, ito yung hindi ka naniniwala maski konti. Okay? In other words, zero. Totally wala kang pananalig kahit na konti. Yun yung unbelief. Ang doubt naman, ito ay nangyayari, meron ka ng pananalig, may pananampalataya ka, pero may pagkakataon na pumapasok yung tinatawag na doubt. Or pagdududa, pag-aalinlangan, ano pa bang mga salita doon? Yung bang naniniwala ka, pero along the way, ay meron kang sasabihin na, dali, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong pinili ko? Diba? Yun yung doubt. Hindi naman ibig sabihin wala kang pananalig. Okay, ibig sabihin lang ay may dumadaan ka sa isang uri ng challenge, pagsubok, or pwedeng ito ay pandaraya ng kaaway. Bakit? Kasi hahadlangan ka, pipigilin ka, pahintuin ka sa iyong pananampalataya. Okay? So, pansinin natin doon sa pinag-aralan natin na si John the Baptist, hindi naman mahinang pananalig niya eh. Di po ba? Malalim ang kanyang pananalig at ang katotohanan, siya nga ang nangangaral na magsisisi na kayo kasi padating na yung pag-ahari ng Diyos. Ang ibig sabihin ay darating yung first coming ng ating Panginoon Jesus para sa makaranas tayong lahat ng biyaya, grace. Grace ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross. So, ibig sabihin, kahit pa malalim o baguhan ka pa lang sa pananampalataya, ay aatakihin ka ng pag-aalinlangan. Makakaranas tayo ng pag-aalinlangan. Ang paglalagay ng pagdududa na ito, ang naglagay, ibig sabihin, ang naglagay ng doubt na yan, yung pagdududa na yan sa iyong isipan, ay ang kaaway, ang diablo. Okay? Para ang isang mananampalataya ay ilayo sa Panginoon. Diba? Pag nagkaroon ka ng pagdududa o minsan, lalo na pag ito'y sinarili mo, maya-maya, hindi na ako magsisimba, o kaya ay hindi na ako magbabasa ng Bible, hindi na ako mananalangin. Yun yung worst. Hindi ka na mananalangin. Mawawalan ka na ng connection totally sa Panginoon. Kaya si John the Baptist, nagkaroon siya ng doubt, nasaan kasi siya? Nasa kulungan. Pinakulong siya ni Herod Antipas. Okay? Pinakulong siya. So habang nandun siya sa kulungan, madilim kasi dungeon yun eh. Sa dungeon, sa underground. Madilim. At naririnig niya, ibig sabihin, meron pa rin siyang contact sa outside world, sa pamamagitan ng kanyang mga disciples. Naririnig niya yung mga ginagawa ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi niya, anong sabi niya? Ikaw ba iyong darating o maghihintay pa kami? Sa Matthew 11 verse 3. Ikaw na ba yun? Ikaw na ba yung hinintay naming Messiah? O maghihintay pa kami ng iba? Ayan, di ba? So, doon sa basa, anong basa ninyo doon? Ibig sabihin, si John, medyo nag-isip siya, dali, siya nga ba yung Messiah? Bakit? Kasi kung siya yung Messiah at itatayo niya yung kaharian ng langit, bakit nakakulong pa ako? Parang ganon. Bakit ako dumaranas ng ganito? O kadalasan, yung ating pagdududa is dahil sa mga nararanasan nating pagsubok, dahil sa mga naranasan nating paghihirap, o dahil sa mga estado natin sa buhay. Okay? So, nagkakaroon tayo ng pagdududa. Ano yung pinagdududahan natin? Una, nagdududa tayo sa, ito nga ba yung sinasabi ng propesiya? Diba? Propesiya sa Biblia.
Ito ba yung mga sinasabing mga pangako sa Biblia? Ito yung mga promises? Bakit hindi nangyayari yung mga ganon na sitwasyon? Pero mapansin natin, si John the Baptist, sa kanyang pag-iisa dun sa dungeon, nagkaroon siya ng doubt pero hindi niya sinarili. Anong ginawa niya? Yung kanyang mga alagad inutusan niya. Sabi niya, puntahan niyo nga si Jesus, itanong niyo ito. Ikaw ba ang darating o maghintay pa kami ng iba? Anong ibig sabihin nun? Hindi niya sinarili yung pagdududa niya at in-address niya ito mismo kung kanino siya nagdududa. Kung meron kayong mga pagdududa, huwag niyo pong sarili niyo. Sabihin niyo sa mga taong pinagkakatiwalaan niyo, lalong-lalo na sa mga youth leaders ninyo o sa mga leaders niyo kung mga kabataan. Sa women's, sa mga leaders niyo sa women. O kaya ay pwede naman kay pastor. Okay, pwede niyo itanong. At si John, nung tinanong niya, nakatanggap siya ng sagot. Sinagot siya ng kay Jesus, di ba? At ang sagot niya is, nakikita mo ba itong mga ginagawa na yung mga tinuturo, yung mga gumagaling, yung mga nakakakita, nakakalakad, ang lahat ng yung pruweba. Totoo na si Jesus ngayon, Messiah. At naunawa nito ni John the Baptist, kaya sabi niya, okay, ayos. Approve. Nag-like na siya. Okay? And then, pangalawa na mapapansin natin sa verse 3 ng chapter 11, sabi niya, maghihintay kami ng iba. Ikaw na ba o maghihintay kami ng iba? Nagkaroon siya ng pagdududa, pero yung pagdududa niya ay hindi pipigil sa kanyang paghihintay sa Messiah. Yun ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, maghihintay siya ulit. Sometimes sa atin, makaranas tayo ng pag-alinlangan. Ayoko na, titigil na ako. Ang hirap pala ng ganitong buhay, pag walang kasiguro doon, hindi po. Sigurado po ang Panginoon Jesus. Yun lang, tayo dapat magkakaroon ng maging firm yung ating puso at isipan sapagkat sure ang mga salita ng Diyos. Okay? Hindi dapat yung pagdududa mo, pag-aalilangan mo, yung mga nararanasan mo ng mga iba't ibang sitwasyon sa buhay, pati yung mga napapansin mo sa paligid natin, yung pagtaas ng langis, pagtaas ng mga bilihin, dapat mas lalong magpakapit sa atin sa Panginoon. Tama po ba? Dapat yun ang mas lalong magpapakapit. Sisipag tayo, oo, kasi habang tumataas yung mga bilihin, nagiging masipag tayo lalo eh. Yun ba yan? O mas lalo kang nadi-discourage? Hindi, di ba? Mas lalo kang nagboborsige. Kasi meron kang gustong abutin. Pero sa pananalig, dapat ganun din. Huwag kang titigil, huwag kang hihinto, huwag kang madi-discourage. Magpatuloy lang tayo. Patuloy ni John the Baptist. Kung hindi siya, hindi maghanap sila ng iba. O maghintay sila ng iba. Yan. So, ipagpapatuloy natin to at mapapansin natin, pagkatapos umalis, no? Pagkatapos umalis ng mga alagad ni John, biglang itataas ng ating Panginoon si John the Baptist. Ano ibig sabihin itataas? Sasabihin niya kung ano ang mga characteristics ni John na magaganda. At ito naman yung mga characteristics na dapat taglay-taglay natin bilang mga Kristiyano. And then later on, simula verse 14, no? Or 16 hanggang 19, makikita naman natin kung ano yung mga alibay o reaction ng mga tao na hindi naniniwala. Yung mga unbelievers. Itong kay John ay yung mayroong siyang doubt. So, naliwanagan siya. Pero yung mga unbelievers, yung hindi talaga naniniwala, titingnan natin kung ano yung mga alibay nila, mga ganyan. Okay? So, verse 7,
pala ito. Sige, okay lang. Anyway, may Tagalog naman kayo dyan. Basahin ko na sa English. Verse 7, as they departed, Jesus began to say to the multitudes concerning John, what did you go out in the wilderness to see? Ito ay mga rhetoric na mga questions. Ano ibig sabihin ng rhetoric? Mga series of questions, pero obvious yung sagot. Okay. Obvious yung answer. Okay. Ang unang tanong is, ano bang pinupuntahan nyo sa ilang? Sabi ng Panginoon Jesus, sa mga Hudyo, sa mga Israelita, at saka sa mga religious leaders. A reed shaken by the wind. Sa Tagalog, tambo ba ito? Na inuugan ng hangin. Ano ibig sabihin nun? Reed shaken by the wind. Yung palat, alam niyo yung palat? Sa Kapampangan palat, sa Tagalog, tambo. Yun yung tuwing December may bulaklak na puti. Tapos pag humangin, kung nasan yung direction ng hangin, nandoon siya. Pag ganito yung hangin, nakayuko siya doon. Pag ganito, nakaganon din siya. Pag ganon yung hangin, nakaganon din siya. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya stable. Ang sabi pa nga natin sa Tagalog, balimbing. Kung nasaan magpapakinabang siya, nandoon siya. Okay? Pero kung nasaan kung saan ka tinutulak, nandoon ka. Pag tinawag ka dito, nandoon ka. Kung saan yung pwedeng may pakinabang, nandoon. Sa election, ang ganda niyan. Ay, doon ako kay Juan. Bakit? Namimigay siya. Isang kaban doon. Oo, isang kaban. Dito, dalawang kaban. Dito tayo. Diba? So, tinutulak-tulak tayo. Sabi ng Panginoon Jesus, si John the Baptist, hindi. Bakit? Si John the Baptist, stable siya pagdating sa kanyang pananalig sa ating Panginoon Jesus. Stable siya, bakit? Darating nga yung mga Pharisees, Sadducees, sabihin niya, kayo ay mga lahi ng mga ulupong. Samantalang yung mga Pharisees at mga Sadducees, nire-respeto ng mga Hudyo. Pero sa John the Baptist, dahil alam niya, nililigaw nila yung mga tao, sabi ni John the Baptist, mga lahi kayo mga ulupong. Brood of vipers. Okay? Mga makamandag ng mga ahas. So, hindi nagbabago ang mensahe ni John the Baptist. Repent, for the kingdom of God is at hand. Yan ang message niya. Hindi nagbabago. Hindi magbabago kung darating yung mga Pharisees. Repent pa rin. Hindi magbabago kahit nakikinig yung hari. Repent pa rin. Kung may kasalanan yung hari, sasabihin niya kasalanan yung ginagawa mo. Sa atin, makakita tayo ng kahit na hindi magandang ginagawa ng ating leader, basta importante, nakikinabang ka, doon ka. Di ba? Ngayon, kung yung leader ay kahit na merong paninindigan, pero wala naman binibigay sa iyo, huwag ka doon. Ayaw nila sa ganoon. Magiging hindi maganda sa kanilang paningin. Doon sila sa namimigay kahit na may ginagawang kalokohan sa likod nito. Okay? Si John the Baptist, hindi. Kahit hari, sasabihin niya kasalanan niyang ginagawa. Kaya nga siya kinulong eh. Dahil sinabi niya yon kay Herod Antipas. Kasalanan niyang ginagawa mo. Yung inaasawa mo, asawa ng kapatid mo. Sasabihin mo ba naman sa haharap ng hari yon? Makukulong ka talaga. Okay, pero si John the Baptist hindi siya natitinag. Okay, kaya ba natin yun? Yun yung unang karakteristik na dapat meron tayo bilang mga Kristyano. May lumapit sa iyo, alam mo si Jesus, tao lang yan. Ay, ganun ba? Oo nga, no, tao pa yun. Ay, may lumapit sa iyo, ay, si Jesus, tagapagligtas siya, pero hindi Diyos. Dito ako, tagapagligtas ko na siya. Hindi siya Diyos. Pero hindi siya Diyos. Kung sino yung lumapit sa iyo, nadadala ka pag ganun, ikaw ay isang patpat. Ay,
palat. Ikaw ay isang palat na dadala na kahit saan. Okay? So sa ating mga discipleships, dapat lumalalim na kayo. Tumitibay. Na kahit bagyo, kahit lindol, ang dumating, kay Jesus pa rin tayo. Tama? Kay Jesus pa rin tayo. Dapat hindi tayo natitinag, hindi tayo yumuyuko maski kanino, kundi ipinaglalaban natin, pinaninindigan natin ang Ebanghelyo at pinaninindigan natin ang Panginoong Jesucristo. Yan. And then verse 8, but what did you go out to see? Sabi ng ating Panginoon Jesus, a man clothed in soft garments. Indeed, those who wear soft clothing are in kings' houses. Ano ibig sabihin nun? Ang pinupuntahan nyo ba ay yung mga nakasuot ng mga magagara? Diba? Actually, may mga ganito na mga grupo, mga churches, na nagkukumparahan sila. Anong sasakyan ni pastor mo? Tricycle. Ay, tricycle? Oo, hindi lang tricycle, cruisy. Ikaw nung oh, Innova, brand new. Diba? Ay, doon na ako, naka-Innova. Tignan mo yung suit niya. Puro branded, puro signature. Ano niya nabili yun? Sa Tyson, Perillo. Kaya pala, okay? Kaya yun sa amin, ang sasakyan ni Pastor ay ganito, Ford Expedition. Eh sabi ni John, sinong pinupuntahan nyo? Yun bang may mga magagandang damit? Yung mga may malalambot na damit? Buti na lang, nakabarong ako ngayon maganda. Ang sabi ng Panginoon, sino ba si John the Baptist? Ano ang kanyang suot? Naalala nyo ba anong suot-suot ni John the Baptist? Balat ng kamelyo. Ang suot-suot niya, balat ng kamelyo. In other words, simpleng, nung panahon nila, simple lang na damit. Hindi siya katulad ng mga cotton, ganyan. Silk na mga damit doon, yung balat, ngayon pag sinabi mong balat, ang mahal sa ating panahon ngayon. Pag ikaw ay nakasuot ng balat na leather, yung genuine na leather, ako, yayamanin ka. Pero noon, pag nakabalat ka, ibig sabihin, isang ordinaryo, simple lang na pamumuhay. Ano yung mga mamahalin na damit na yun? Cotton, silk, yan yung mga malalambot na damit. At nagsusot niyan, mga hari, mga dignitaries. Pero si John the Baptist, anong kinakain ni John the Baptist? Ha? Steak na beef? Lechon? Hindi po. Man lang po yun, balang at saka honey. Alam niyo yung balang? Ano kasi yung balang? Kamumo. Yung pag nag-araro ka, may lumalabas na ano yan? Kamaro? Parang ganun, pero hindi naman siya kamaro. Parang tipaklong na malaki. Ayan. Pag sinangag mo yun, ang sarap nun. Pag sinangag mo yun, masarap siya. Malinamnam na pa. Lalo na kung masarap yung pagkasangag, malutong-lutong pa. Yun ang kinakain ni John the Baptist. Hindi siya naghahangad ng mga masasarap at mamahalin na pagkain. Okay? Basta ang sa kanya, ano lang yung sa kanya, saan ba siya natutulog? Saan siya nakatira? Palasyo? 5-star hotel? Hindi. Sa kuweba lang siya nakahiga, natutulog, o kaya sa ilang. Baka kung saan siya abutan ng dilim, sa ilang. Ginagawa niya yon, simpleng buhay, pero ang kanyang mensahe ay solid. Ang pagsisisi
dahil padating na ang Panginoon Jesus. Ginagawa niya kung anong kanyang panawagan to prepare the way ng Messiah, yung darating na Messiah. I hope na ano din tayo. Hindi ko naman ibig sabihin na huwag tayong maghangad ng mga magagandang damit, huwag tayong maghangad na kumain sa mga kung meron ka namang budget, bakit hindi? Di ba? Kung meron, edi punta tayo. Kung sobra. O kung sobra. Lalo na kung nakapagpag-graduate na. Okay? Kung sobra-sobra, okay lang. Pero kung sumasakto lang, bakit mo hangarin yun? Baka magka-utang-utang ka pa. Pwede naman mag-loan. Yun lang. Yun lang. Yun lang. Abutin ka ng ilang taon na hulog-hulugan mo. Sakit sa ulo. Okay? So, mamuhay tayo ng simple, pero nandoon na ginagawa natin yung panawagan. Ano yon? Yung ibahagi mo lang ang Panginoon Jesus sa mga tao, sa mga kakilala mo. Yan lang. Okay? Kung binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na pinagpala tayo, edi gamitin natin yung pagpapala na yun para sa kanyang ikaluluwalhati. Okay? And then, verse 9, but what did you go out to see? A prophet? Ang sabi ng Panginoon Jesus, yes, I say to you, and more than a prophet. Okay? Ang sabi niya, ano ba yung pinupuntahan nyo sa wilderness? Isang propeta? Oo. At higit pa sa isang propeta. Verse 10, for this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before your face who will prepare your way before you. Assuredly, I say to you, at pansinin nyo yung pagtaas ni John the Baptist sa ating Panginoon Jesus. Sabi niya, assuredly I say to you, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist. Sabi niya sa mga pinanganak sa mga babae, wala pang pinanganak na greater than John the Baptist. Okay. Bakit kaya? Bakit greater si John the Baptist sa mga ibang propeta? Paano si Elijah? Paano si Elisha? Okay? Si Malakay, nakapagsulat siya ng short na book. Si Isaiah, ang haba ng kanyang isinulat. Pero bakit siya greater? Unang-una, siya yung laman ng mga propesiya ng mga propeta. Halimbawa si Isaiah. Ang sabi niya, Isaiah chapter 40 verse 3, siya yung voice crying in the wilderness. Sa hula ni Isaiah, meron daw isang sumisigaw sa ilang. Ano yung sinisigaw niya? Piniprepare niya yung pagdating ng Messiah. Sino yung tinutukoy na Isaiah doon? Si John the Baptist. And then sa Malakay chapter 3, sabi doon sa Malakay chapter, sabi ni Malakay, merong messenger who will prepare a way. Sino yung tinutukoy ni Malakay doon sa kanyang hula? Si John the Baptist. Kaya siya greatest among the prophets kasi siya ay katuparan nung kanilang mga hula. Okay, si John the Baptist. And then, paano pa siya naging great? Dahil nung dumating siya, pinanganak si John the Baptist, hanggang nung nag-ministry siya, wala siyang ginawa kundi i-prepare yung puso ng mga tao para sa pagdating ng Messiah. Okay? Wala siyang ginawa kundi mangaral sa ilang, magbautismo doon sa Jordan River bilang paghahanda. Hindi niya inangkin, hindi niya sinabing, ako na yung Kristo. Hindi. Ang may nagtanong sa kanya, ikaw ba yung Kristo? Sabi niya, hindi. Bakit mo ginagawa yan? Diba? Sabi ng mga religious leaders na nagtanong sa kanya, nandito ako para ihanda ang puso ng mga tao para pagdating ng Messiah, naka-ready na sila. Pansinin natin, no? Kung nangaral ng Panginoong Jesus, ilan yung mga sumunod sa Kanya? Multitude, hindi mo na mabilang.
daming tao. Bakit? Pinaihanda na ni John the Baptist ng puso nila. Tama? Hindi ba magandang characteristics na meron tayo nun? Na tayo ay magamit para ihanda ang puso ng mga tao. In what way? Yun na lang, kumustahin mo ang isang kakilala, yun na lang ipakilala mo ang Panginoon sa kanila, malaking bagay na yun. Kahit hindi pa siya mag-oo ngayon, ang katotohanan, naihanda na yung kanyang puso. Ang Holy Spirit naman ang gagalaw mo. Basta importante, gagawin mo yung bahagi mo na ibalita, sinasabihin kung ano yung ebanghelyo. Excuse me po. Mainit yung tubig. Hindi pwede malamig. Okay. So, basta tinuro mo yung ebanghelyo, nai-ready na yung kanilang puso at ang kanilang mga isipan. Okay? So, isa rin siyang dakilang mga ngaral na itinuturo sa mga tao ang daan. So, ang si John the Baptist, itinuturo niya yung daan papunta sa ating Panginoong Jesus. Okay? Siya yung nagiging daan para ang mga tao ay makakilala kay Jesus. Nawa, ganun din po tayo. Maging daan tayo para makakilala sa Jesus ang maraming tao. If possible ay dito sa ating barangay. Gusto nyo ba yan? Pinag-pray man natin yan. Pag-pray natin ang mga bagay na iyon. So, ito yung magandang katangian na magandang taglay-taglay natin. Para hindi tayo mga Kristiyano na nadadala na lang kahit saan. Kung tayong problema, nalalambot na, diba? Kundi matatag na mananampalataya. Okay? Now, merong sasabihin ng Panginoon Jesus, kadugtong ng chapter ng verse nito. Ng verse 11. Sabi niya, assuredly I say to you, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist. But, sabi niya, he who is least in the kingdom of heaven is greater than him. Dali. Sabi ng Panginoon, dakila si John the Baptist. More than, higit pa sa mga propeta, at higit pa sa lahat ng mga ipinanganak sa women nung time na yon. Okay? Pero sabi niya, yung pinaka-least sa kaharian ng Diyos, hindi sa langit ha, yung pinaka-least sa langit, hindi. Yung pinaka-least dito sa pagiging Kristiyano, sa mundo ng mga Kristiyano, yung pinaka-least daw sa kanila, pinakamaliit, ay greater than John the Baptist. Ano ibig sabihin nun? So, una, of course, yung kingdom of heaven na tinuturo dyan, ay yung mundo ng mga Kristiyano. In other words, yung naging Kristiyano ka, bahagi ka na dito sa kingdom of heaven na to. Yung list naman, talking about yung ministry. Ano ibig sabihin ng ministry? Ano man yung ginagawa mo sa ministry, naglilinis sa church, nagigib ng tubig para sa CR, ano yung ginagawa mo para sa church? Nagigitara, kumakanta, hindi ka man yung song leader, backup singer. Okay? Ano man yung ginagawa mo yan, ang sabi ng Panginoon Jesus, that makes you greater than John the Baptist. Bakit? Unang-una, si John the Baptist, hindi niya naranasan, hindi niya naabutan yung mamatay ang Panginoon doon sa cross at malinis siya. Okay, si John the Baptist ay siya yung pinakalas sa mga Old Testament prophets. Nandun siya. Pero ligtas ba siya? Ligtas siya, of course. Alam natin. Dahil sa pangangaral pa lang niya, ligtas na siya.
Pero ang point is, lahat tayo naniwala doon sa finished work ng ating Panginoon Jesus. Doon sa cross. So, magiging mas greater tayo sa Kanya dahil sa naranasan natin yung grace ng ating Panginoon Jesus. Pangalawa, nagiging greater tayo dahil nakapaglilingkod tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Si John the Baptist, calling niya talaga nakaprophesy sa kanya na siya ang magpre-prepare ng way. At ginawa naman niya, ginampanan niya to ng buong puso. Ngayon, kung tayo ay nakapaglilingkod sa Panginoon, yun ay biyaya na naranasan natin. And that makes us greater than John the Baptist. Especially kung ginagawa mo ito ng buong puso. At kung ginagawa mo to dahil sa ating Panginoon Yesu Kristo. Yung naglilinis ka, nagwawalis ka, iisip mo para maging malinis ang church pagdating ng mga magsisimba, ng mga kapatiran. Hindi dahil sa maglinis ka dahil ako kasi inasal ni Sis Carol kaya ako na maglilinis. Okay? Siyempre, magdadahilan din si Sis Carol. Yan kasi sinabi ni Pastor. Yan lang, wala akong madadahilan. Wala kang sasabihin ko. Yan kasi sinabi ni Sis Carol. Diba? Kung ginagawa mo yan, naglilinis ka because gusto mo maging malinis ito pagdating ng mga kapatiran paglinggo, you will be greater than John the Baptist. Okay? Pag ginagawa mo yan, ang lahat ng ministry na yan, ginagawa mo para sa Panginoon Jesus, you are greater than John the Baptist. Ang katotohanan, walang malaki, walang maliit na ministry. Okay? Okay? Lahat ng ministry ay paglilingkod yan para sa Panginoon. Kahit sa pananalangin, ministry din yun, ha? Kaya, total, bakasyon naman na. Every Saturday, 3 p.m., yung ating prayer meeting. Papunta kayo, ha? Maglaban na kayo ng umaga para sa hapon. Matulog kayo ng alas 12 hanggang alauna. Huwag kayo matulog ng mahaba sa tanghali. Hindi maganda yon. Ba't ka tumatawag Kasi pag mahaba yung tulog mo, hindi na siya healthy. Sa tanghali. Siesta lang yun, mga 30 minutes, gano'n. Okay? Tapos 3 o'clock. Bago 3 o'clock, nandito na kayo. Diba? Kaya? Wala sumasagot. Yung sumasagot. Kakayanin. Sige po, kakayanin. Okay? Now, verse 13, okay, verse 13, or verse 12, no, verse 12, nalakawan natin yung 13, verse 12. Verse 12, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Okay, dalawang violence yan. Una, the kingdom of God suffers violence from John the Baptist. Magmula nung nag-preach si John the Baptist na repent for the kingdom of heaven is at hand. Yung mga religious leaders at that time, nagsimula din i-persecute yung mga mananampalataya, pati si John the Baptist. So, nagsasuffer ng violence. Until now, ang mga mananampalataya ay nakakaranas ng mga persecution, ng mga paghihirap, bunga ng kanilang pananampalataya. Okay? May mga missionaries na pinapahirapan sa iba't ibang lugar, sa mga delikadong lugar. Okay? Dahil sa dala-dala nilang mabuting balita. So, the kingdom of God suffers violence. Yun yung una. And the violent take it by force. Ano ibig sabihin ng take it by force? Para bang the violent naman dito, hindi naman sa dahil violent ka ang mga Kristiyano. Hindi. Ibig sabihin yung mga violent, yung mga aggressive na Kristiyano, sila naman ay pinupush naman ang kingdom of God.
by force. Hindi yung pinipersecute ka, tapos, ay, pinipersecute ako, ayaw ko na maging Kristiyano. Magmumukmuk ka na lang sa isang tabi. Hindi. Pinipersecute, pero yung mga Kristiyano naman, patuloy naman silang itinutulak o isinusulong ang mabuting balita. Yan ang ibig sabihin ng the violent take it by force. Okay? Yung hindi sila basta-basta naman nagpapatinag. Yun ang isang characteristic na dapat meron tayo. Katulad ni John the Baptist. Pinersecute siya, ikinulong siya, pero hindi siya tumigil sa kanyang pananalig. Sa atin, makaranas tayo ng pagsubok, makaranas tayo ng problema, dapat maging offensive pa rin tayo. Diba sinong naglalaro ng basketball? Ayun, diba? May offense, may defense. Pag puro ka defense, mananalo ka ba? Siyempre, dapat may offense din. Kasi doon ka makakapag-shoot. 3 points, 2 points. Yan. Diba? Kailangan may offensa. Yun yung ibig sabihin nito. Dedepensahan mo ang iyong pananalig, protektahan mo ang pananalig, pero patuloy ka din naman na mag-o-offensa. Ibig sabihin, i-advance mo yung patuloy ang mabuting balita. And 13, sabi niya, for all the prophets and the law prophesied until God. So, mula sa panahon na dumating ang mga propeta kay Samuel, and then nag-establish siya ng company of prophets, and then dumating sila Elisha, Elijah, Isaiah, hanggang kay Malakay, nag-prophesy sila patungkol sa Messiah until kay John the Baptist. And then si John the Baptist, ipinangaral niya mismo, hindi na siya nag-prophesy, ipinangaral niya. At kaya ang sabi ng Panginoon Jesus, and if you are willing to receive it, he is Elijah who is to come. Siya si Elijah na padating. Okay? Sino bang tinutukoy ng ating Panginoon Jesus dito? Ang tinutukoy ng Panginoon Jesus dito ay ang propesiya ni Malakay, Malakay chapter 4, verse 5 hanggang 6, na ang sabi dito, ang Diyos ay ipapadala niya si Elijah para ano? Para ihanda ang pagdating ng Messiah. Okay? Hindi si Elijah in person, kundi sabi sa Lucas chapter 1 verse 17, he is the Elijah in spirit and power. Okay, ang sabi sa Lucas 1:17, si John the Baptist, siya yung Elijah in spirit and power of Elijah. Makita mo, walang takot si John the Baptist. Talagang ganun siya kabold, ganun siya katapang pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sino ba si Elijah? Siyempre, si Elijah ay isa siyang propeta. Mababasa natin yan sa 2 Kings. Hindi siya writing prophet. Meron dalawang prophet. Writing prophet and non-writing prophet. Si Elijah ay isa sa mga non-writing. Ano ibig sabihin ng non-writing? Wala siyang sinulat na aklat. Katulad ni Isaiah, ni Jeremiah, hanggang kay Malakay. Sila yung mga writing prophets. Pero si Elijah, si Elisha, mga propeta sila pero hindi sila sinulat. Okay? And then, ang sabi ng Panginoon Jesus, verse 15, he who has an ears to hear, let him hear. Siya na may pandinig. In other words, ay seryosohin nyo ang bagay na to. He is John the Baptist. He is Elijah. Okay. Si John the Baptist ay si Elijah. Okay. Seryosohin nyo to and take it to heart. Dahil yun yung totoo. And then, pupunta na siya ngayon sa generation na nasa ng ating Panginoon Jesus. Yung generation na yun. Yung sabi niya, after comparing si John the Baptist, now i-compare naman niya yung mga hindi naniniwala. Si John the Baptist, nagdududa lang siya, pero nung naliwanagan na siya, nanatili siyang matatag. Pero itong mga to, but to what shall I liken this generation, sabi ng Panginoon Jesus. Ibig sabihin yung mga
Israelita nung time niya. Mga Israelita, mga religious leaders, mga political leaders nung time niya. It is like children sitting in the marketplace and calling to their companions. Itong children sitting in the marketplace, ito isang laro. Larong bata. Parang sa atin noon, mga panahon namin, kailan lang naman yun. Yung mga tumbang preso, yung mga ganyan, yung mga prisoner space. Sino nakalang prisoner space? Wala, hindi nyo alam. Touching. Okay. Mga larong ganun ito. So, ibig sabihin, yung mga bata, maglalaro sila, merong kakanta para maingganyo yung ibang mga bata. May kakanta, may kunwaring sumasayaw, may kunwaring nagluluksa. Pero, yung mga ibang bata, hindi lumalapit. Hindi nila naingganyo. Ginawa na nila lahat ng paraan, pero hindi naingganyo. Yun ang point ng ating Panginoon Jesus, noong generation na yan. Ano yung ginawa nila? Sabi niya, for John came, verse 18, John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. So dumating si John, nag-fasting siya, hindi siya nakisalo sa mga kainan, hindi rin siya nakisalo sa pag-iinom. Kung sabi nila, may demonyong taong to. Kaya nga siya nakatira doon sa ilang, hindi siya nakikisalo, nakikihalubilo. Okay? Ngayon, dumating naman ang Panginoon Jesus. Ang Panginoon Jesus naman, nakikikain siya sa mga tax collectors, sa mga makasalanan, nakikis-fellowship sa kanila, nakikinom siya sa kanila. Ang sabi nila, pansinin nyo, ito, glutton. Alam niyo yung glutton? Sa Tagalog, gusto nyo marinig ko anong Tagalog ng glutton sa Tagalog? Matakaw, masiba. Masiba, yan ang glutton. Na anong makita niya, makita mo pag punong-puno yung plato niya. Of course, pinapaliwanag na lang naman natin yung word ng glutton. Okay. Glutton sabi niya, and wine bibber, matakaw sa alak. A friend of tax collectors and sinners. In other words, napansin nyo, para pangwakas natin, sa isang naniniwala, tapos atakein siya ng pagdududa, pag ipinaliwanag mo sa kanyang sitwasyon, maliliwanagan siya. Okay? Mananatili siyang mananampalataya. Pero ang isang hindi nananalig, yung taong merong unbelief, yung zero na faith, kahit anong sabihin mo siya, magdadahilan niya. Kahit anong gawin mo. Yung iba nga, bigyan mo ng grocery, tatanggapin yung grocery. Bigyan mo ng kahit ano, tatanggapin yan. Ipasyal mo na, tatanggapin yan. Pero pagkatas yun, wala na naman. Dahil meron siyang unbelief. Kahit anong gawin mo, mag-evangelism ka, wala nang evangelism, basketball na lang, basketball clinic. Yung iba naman ay gift giving. Hindi pa rin. Wala pa rin. Bakit? Dahil sa kanilang unbelief. Magdadahilan pa rin ng magdadahilan. Ang tanong ito, mananampalataya ka ba o hindi mananampalataya? Okay? So bilang isang mananampalataya, asahan natin na atakehin tayo ng pagdududa. Walang exempted sa atin. Atakehin tayo ng pagdududa o kaya ay pag-aalinlangan dahil sa ating pananampalataya. Sa iba siguro, kung hindi ka man nagdududa, baka tinatabang ka na. Tinatamaan ka ng tabang. Ano yung tabang? Panlalamig. Yung parang, tinatamad na ako ka na. O kaya yung iba ay naboboring. Naboboring na ako. Palagi na lang si Pastor magsalita. 7 last words, hindi ako magsasalita. Kaya hindi kayo maboboring. Okay? Yung iba, tinatamaan ng kung ano man yung mga reason. Panlalamig, pagtatabang,
naboboring, siguro tinatamad, ang lahat ng yan, tandaan po natin, ang lahat ng yan ay isinasaksak ng kaaway ng diablo sa iyong isipan. Okay? Sinasaksak ng diablo sa iyong isipan. Ang tanong is, sinong susundin mo? Ang Panginoong Hesus o ang diablo? Sana po ang Panginoon. Huwag tayong papadala. Ngayon, kung inatake ka ng mga ganito, punta ka pa rin sa church kahit na hilain mo na yung paa mo. Tinatamad ako. Kaya na. Parang marathon yan eh. Alam niyo yung marathon? Sino nang sumali sa marathon? Ang marathon ay walk, jog, run. Diba? Sa una, takbo yan. Bilis. Dahil malayo ang marathon, medyo hindi na bumibilis, jogging na lang. Tapos, tinamad na mag-jogging, lakad na lang. Oo. Ang mahalaga ay makarating sa finish line. Yung iba nga, walang na, igapang na lang nila eh. Pero kahit na igapang mo, ang mahalaga ay makarating ka. Kada linggo. Makarating po tayo. Huwag tayong madaig sa atake ng kaaway. Now, yun ay para sa mga mananampalataya. Eh kung ikaw naman ay hindi naniniwala or wala ka pang pananalig maski konti, ang tanong ay bakit? Ang tanong ay ano ang dahilan? Sa dami-dami na ng mga lumalabas sa social media, yung mga memes, meron na mga TikTok eh. Di ba? Napatungkol sa mabuting balita, may mga post pa na mga picture na may quote na verses. Yung iba nga, may mga testimony pa kung paano sila binago ng Panginoong Yesus. And yet, hanggang ngayon, hindi ka pa rin naniniwala. Bakit? Anong pumipigil? Diba? So, kung hindi ka pa naniniwala, kailangan mong patuloy na makinig sa tamang pangangaral. Kasi baka maling pangangaral. Baka maling pangangaral ang pinapakinggan mo. Okay? At malalaman mo kung maling pangangaral yan, kung ikaw mismo ay kukuha ng Biblia at basahin mo ito. Kasi yung iba, pinipigilan nila na magbasa ng Biblia ang kanilang mga miyembro kasi nandun sa Biblia ang katotohanan. Okay? Ang sabi sa Romans ay faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ngayon, kung hindi ka nakikinig, hindi ka nga magkakaroon ng faith. Kung ang pinapakinggan mo ay puro mga kasinungalingan, kung ang pinapakinggan mo ay puro mga maling katuruan, and then maling pamumuhay din ang ibibuhay mo, maling pananampalataya na rin. Okay. Pero, kung ang pinapakinggan mo ay tamang pangangaral, tamang ebanghelyo, ikaw ay nasa tamang daan. Ikaw ay nasa tamang landas. So, magpatuloy po tayo sa pakikinig at pakikinig ng kanyang mga salita. Magpatuloy tayo sa pagbabasa, lalong-lalo sa pananalangin. Huwag tayong pahadlang sa mga sitwasyon na naranasan natin. Tayo tumayak, tayo manalangin.